Si Hiragi ay nagsanay ng 8 presidente, ngunit ang kanyang unang klase ay sumabog. Ang buong paaralan, ang ibang klase ay nagmamadaling tumakas, ngunit ang klase lamang na kanyang pinangangasiwaan ang hindi makatakas. Dahil nauna nang kinakalkula ni Hiragi ang lokasyon ng bomba, pinutol ang lahat ng emergency exit ng mga estudyante, pinilit silang bumalik at ipagpatuloy ang klase. Upang mapigilan ang mga estudyante sa pagtakas, lahat ng lokasyon na may pulang tuldok sa mapa ay binombahan niya. Sa mata ng mga estudyante, ito ay isang ganap na abnormal na pag-uugali. Hindi napigilan ni Kato ang kanyang sarili na lumabas ng klase, ngunit agad na napigilan ni Hiragi, at pagkatapos ay sumugod ang ilang kasabwat para tumulong. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin sila pinalad at natalo ng guro. Nagpasya si Kato na bunutin ang kanyang bal-araw para umatake ng patago. Ngunit si Hiragi mismo ang tumulong sa kanya na bunutin ang bal-araw. Pagkatapos, itinutok ng guro ang bal-araw kay Kato, at isinaksak ito. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw, bagaman walang natamong pinsala si Kato. Ngunit ang lahat ng estudyante sa eksena ay labis na natakot. Ang klase na dating kilala bilang pinakamasungit. Sa sandaling ito, lahat sila ay naging masunurin. Ngunit ang mas hindi kapanipaniwala ay si Hiragi mismo ang tumawag sa pulisya. Direktang inakusahan ang sarili ng pagdukot sa 29 na estudyante. Sa takot na mga mata ng mga estudyante, sinimulan ng guro ang pinaka hindi malilimutang klase sa kanilang buhay. Nagkwento si Hiragi tungkol sa isang estudyanteng babae na nagngangalang Jenna, na nanalo sa isang long-distance race. Ngunit inakusahan ng paggamit ng stimulants para mandaya. Pagkatapos, dahil dito, tumalon siya mula sa gusali at nagpakamatay. Pagkatapos, iniwan ni Hiragi ang takdang aralin para sa araw na iyon. Sino ang nagtulak kay Jenna sa bingit ng kamatayan, kung walang makapagbibigay ng sagot bago mag-8 ng gabi? O maling sagot, pipili ang guro ng isang tao na mamamatay. Lalong naging takot ang kapaligiran sa klase, dahil totoo ang kwentong ito at namatay na si Jenna. Siya ang kaklase nila. Bawat isa ay mariing itinanggi ang responsibilidad. Si Sakura lang ang hindi makatago ng kanyang pagkabahala. Patuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Siya ang pinakamatalik na kaibigan ni Jenna. Malinaw na may alam siya. Gusto ng lahat na iligtas ang kanilang buhay. Pinilit nila siyang sabihin ang totoo, ngunit hindi pa rin nagsalita si Sakura. Si Hiragi na naman ang nagdesisyon na si Sakura ang sasagot sa mga tanong NG ngayong gabi. Pagkaalis ni Hiragi, agad na napaligiran si Sakura ng ilang babaeng estudyante. Pinilit nila siyang sabihin ang katotohanan tungkol sa pagtalikod ni Jenna. Nakita ni Sakura na malapit na siyang sakalin. Buti na lang, hinayla sila palayo ni Kato. Biglang may napansin ng isa, may maliit na drone sa labas. Dali-dali silang sumulat ng papel para humingi ng tulong, akala nila may pag-asa na. Pero biglang naglabas ng babala ang malakas na speaker. Huwag kang magsayang ng oras, lahat ng salamin ay one-way. Mukhang lahat ng kilos nila ay binabantayan ni Hiragi. Sa wakas, dumating na ang pulis at bumbero. Nakipag-usap ang pulis sa pamamagitan ng megaphone para makipagnegosasyon. Tinatanong si Hiragi kung ano ang gusto niya, at sumagot naman ang guro na nagbibigay lang siya ng takdang aralin. Ayaw niyang may manggulo sa mga estudyante. Pagkatapos ay pinasabog niya ang bomba bilang babala. Mabilis na naging mainit na usapin ang pagdukot ni Hiragi sa mga estudyante. Ang buong bansa ay nakasubaybay, mukhang ito ang resulta na gusto ni Hiragi. Kung hindi ko sana tinawagan ng pulis. Noong gabi, dumating si Hiragi para tingnan ang mga takdang aralin, pero sinabi pa rin ni Sakura na wala siyang alam. Maayos na ipinaalala ni Hiragi na 25 segundo na lang ang natitira sa kanya. Kung hindi, ang 29 na tao dito ay maaaring sumabog. Pira-piraso, hindi na makaupo ng tahimik ang mga kaklase. May mga nagmumura kay Sakura ng walang pakundangan, may mga nakikiusap sa kanya na sabihin ang totoo. Sa ilalim ng matinding pressure, sa wakas ay sumuko si Sakura at nagsalita. Ayon sa kanyang alaala, pagkatapos manalo si Jenna sa kampyonato, hindi ko alam kung sino ang dumihan ng kanyang mesa. Nagsalita ng mga mapanirang salita kay Jenna, mas masama pa si Karu. Siya ang unang nanguna sa paninirang puri kay Jenna. Sinabing ginamit niya ang kanyang kagandahan para akitin ang coach, at gumamit ng mga pampalakas para manalo. Ang buong klase ay sumang-ayon at sumuporta. Hindi makapagpaliwanag si Jenna. Napilitan siyang tumakbo, gusto siyang damayan ni Sakura. Ngunit binalaan siya ni Karu na huwag pumili ng maling panig, nang marinig ito. Sinubukan ni Karu na ipaliwanag na hindi niya iniisip na mali siya. Para lang ilantad ang tunay na pagkatao ni Jenna, biglang nagalit si Sakura.
Sa wakas ay sinabi niya ang lihim sa kanyang puso, na labis siyang natatakot na ay boycott ng grupo. Kaya't isinantabi niya ang kanyang konsensya at isinakripisyo ang kanilang pagkakaibigan. Nagpadala siya kay Jenna ng mensahe na ayaw na niyang maging kaibigan si Jenna. Siya ang tunay na utak. Lubos na nasiyahan si Hiragi sa sagot ni Sakura. Ngunit idineklara ng guro na mali ang sagot na ito. Hindi ito ang katotohanan tungkol kay Jenna na itinulak sa bingit. Kaya't kailangan pa ring tuparin ang random na pangako. Habang pinipili ni Hiragi kung sino ang mamamatay, biglang may ilang lalaking estudyante na sumugod at nagpabagsak sa guro. Sinamantala ni Hiragi ang pagkakataon na pindutin ang detonator, na nagpatakot sa lahat ng estudyante at nagpatomba sa kanila. Biglang nagbago ang isip ni Hiragi at sinabing sila na ang baalang pumili kung sino ang mamamatay. Isang lalaking estudyante ang galit na hinawakan si Sakura dahil umamin itong siya ang nagtulak sa kanyang matalik na kaibigan. Sa patay na sulok, mas mabuting siya na lang ang piliin para mamatay. Tinanong ni Hiragi ang lahat at ang nakuha niyang sagot ay ang pagkakaisa ng lahat. Mukhang medyo nadismaya si Hiragi. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumigaw. Mayroon ng isang kaklase na itinulak hanggang sa kamatayan. Gusto niyo pang itulak ang isa pang kaklase hanggang sa kamatayan para lang mabuhay. Habang mas lalong nagsasalita si Hiragi, mas lalo siyang nawawalan ng pag-asa, at tuluyang lumuhad sa harap ng mga estudyante. Luhaang nagmamakaawa sa lahat ng naroroon. Maaari ba kayong mabuhay ng maayos kahit kaunti? Nang makita ito ng mga estudyante, lahat sila ay naantig. Ngunit sa sandaling iyon, biglang tumunog ang alarm ng paglusob. Mukhang hindi sumunod ang mga pulis sa kasunduan. Matatag na pinunasan ni Hiragi ang kanyang luha, kinuha ang walkie-talkie, at sinabi lamang ang dalawang salita, self. Pagkatapos harapin ang mga kahihinatnan, biglang kumuha ang guro ng isang lalaking estudyante. Itinataas ang isang dagger at malakas na ibinaba ito. Ang kilos na ito ay nagpatakot sa lahat hanggang sa umiyak at nagdulot ng takot maging sa mga opisyal ng pulisya na nakadestino sa labas. Kaya hindi sila naglakas loob na kumilos pa, sa gitna ng nakakawasak na sigaw ng mga estudyante. Hinayla ni Hiragi ang patay na lalaking estudyante pabalik sa silid-aralan, naiwan ang 28 estudyante na pinagutom ng guro sa loob ng 2 araw. Lahat ay iisipin na si Hiragi ay isang baliw, isang basura, ngunit hindi iyon ang katotohanan. Ang dahilan sa likod nito ay mas nakakagulat pa. Tulad kahapon, nagbigay muli si Hiragi ng isang mahirap na problema. Kung hindi pa rin makapagbigay ng tamang sagot ang mga estudyante, sa pagkakataong ito ay sasabugin niya ang 5 sa kanila. Kaya, ano ba talaga ang problemang iyon, na hindi lang hindi masagot ng mga estudyante, kundi mamamatay pa sila kung mali ang sagot? Hinayla ni Hiragi ang pisara at ipinakita ang isang video na nagti-trending sa social media. Ito si Jenna, ang kaibigan nilang nagpakamatay kamakailan. Sa video, kinuha niya ang isang bote ng stimulant mula sa aparador. Dahil sa aksyon na ito, pinaghihinalaan si Jenna na gumamit ng gamot para mandaya, para lang manalo sa long distance running championship. Mula noon, inatake siya sa internet. Dahil hindi niya kinaya ang pressure, tumalon siya mula sa gusali. Ang pagkamatay niya ay isang malaking kawalan ng katarungan dahil peke ang video na ito. Ito ay produkto ng sadyang pag-edit at pagpapakalat sa internet para suran si Jenna. Ang taong iyon ay nagtatago sa mga estudyante. Umaasa si Hiragi na kusang lalabas ang taong iyon. Ngunit katahimikan ang natanggap niya. Dahil sa pagkadismaya, nagsimulang pumili si Guro Hiragi ng mga estudyante ng random. Ngunit naabala siya ng tawag mula sa pulisya. Agad na sumugod ang mga estudyanteng lalaki para pigilan siya. Dahil sa aral mula sa nakaraan, mas naging matalino ang mga estudyante. Una, kinuha nila ang detonator niya. Pagkatapos, binugbog nila siya. Ngunit mas tuso pa si Hiragi. Mabilis niyang pinindot ang backup detonator sa kanyang bukong-bukong. Ang pagtutol ng mga estudyante ay lubos na ikinagalit ng guro. Inutusan niya ang lahat ng estudyante na tumayo ng tuwid. Itinuro niya ang bomba sa itaas. Nagpa siya na bigyan sila ng huling pagkakataon. Kung walang sino man ang magbibigay ng sagot, pasasabugin niya ang bomba. Ang mga estudyante ay labis na natakot, ngunit bawat isa ay nagsisikap na ipagtanggol ang kanilang kawalang kasalanan. Si Hiragi ay labis na nabigo, na parang pipindutin na ang button sa sandaling iyon, biglang may tumayo. Inamin ni Sakura na siya ang nag-post ng pekeng video, ngunit hindi madaling maloko si Hiragi. Mayroon siyang account ng nag-upload. Kung sasabihin lang ni Sakura ang password ng account, mapapatunayan niyang siya ang nag-upload. Ngunit si Sakura ay nag-aalangan at hindi makapagsalita. Lahat ay napahinto ang hininga, at ang nakamamatay na katahimikan ay agad na bomb alert sa buong klase.
Sa sandaling ito, mayroon ding hindi na nakatiis. Sinabi niya ang isang serye ng mga password. Matapos kumpirmahin ni Hiragi ang account, matagumpay nga itong nakalogin. Ngunit bakit gustong saktan ni Karo si Jenna? Sa sandaling ito, nagpa siya siyang sabihin ang totoo. Unti-unti siyang lumapit kay Sakura at sinigawan ito. Sa simula, kami ni Jenna ang matalik na magkaibigan, pero dahil sa pagdating mo, si Jenna, hindi na ako pinapansin. Maging ang regalo na ibinigay ko sa kanya ay ibinigay pa niya sa'yo. Para parusahan ang pagtataksil ni Jenna, palihim kong binasa ang sapatos niya. Sinadya kong punitin ang damit niya, binasag ang bintana ng bahay niya, at hinaranggan ang pinto ng bahay niya, at walang tigil na isinumpa siyang mamatay. Pero ang sumunod na sinabi ni Sakura ay labis na pinagsisihan ni Karo. Habang buhay, kinuha niya ang regalo at sinabi kay Karo, kahit bago siya mamatay, itinuring ka pa rin ni Jenna na pinakamatalik niyang kaibigan. Bukod pa rito, hindi kanya sinisimula hanggang katapusan. Nang marinig ito, tuluyang bumagsak si Karo at patuloy na bumubulong ng mga paghingi ng tawad. Nasiyahan si Hiragi sa sagot ng estudyante at nagpahayag ng magandang balita. Walang mamamatay ngayon, at inakala ng mga estudyante na makakalaya na sila. Ngunit hindi nila inaasahan na malayo pa ang katapusan ng bangungot, bagaman lumabas na ang nag-upload ng video. Sino ang sadyang nag-edit ng video na iyon? Nang marinig ito, dali-daling ipinaliwanag ni Karo na ang video ay hindi niya pinutol, kundi may nagpadala talaga nito sa kanya. Pero hindi niya alam kung sino, kaya idineklara ni Hiragi na kapag hindi siya makapagbigay ng tamang sagot, bukas ay hindi lang 5 ang mamamatay. Ngunit sa sandaling ito, isang estudyante ang nagtanong. Pinagdududahan niya ang kanyang kasintahan na napatay kahapon. Sa katunayan, hindi pa siya patay dahil nakita ni Rico kanina. Nakita niya ang 2 piraso ng tinapay na naiwan sa mesa ni Hiragi sa siwang ng pinto, kaya pinaghihinalaan niya na nagpapanggap lang si Hiragi na pumatay, at sinasadya lang silang takutin. Ngunit hindi niya inaasahan na napaka-generous ni Hiragi at balak niyang dalhin ang mga estudyante para suriin ang bangkay. Maaari nilang tingnan ang bangkay kahit kailan nila gusto, ngunit pagkatapos nilang tingnan, hindi na sila makakalabas pa sa silid na ito. Ibig sabihin, kapag pumasok ka, patay ka na. Lahat ay gustong umatras, kasama na ang kasintahan na nag-aalangan din. Sa pagitan ng kamatayan at pag-ibig, pinili niyang tumakas. Lubos na nadismaya si Hiragi. Sa sandaling ito, umaasa talaga siya na mayroong sino mang makakasama niya. Ngunit ang mga estudyanteng ito ay makasarili at walang pananagutan. Itinulak ang kanilang mga kaklase sa bingit ng kawalan ng walang pagsisisi. Alam ni Hiragi na ang kanyang misyon ay magiging napakahirap. Uminom siya ng gamot araw-araw, iniisip na nauubos na ang pagkain. Kaya pinayagan niya ang pulisya na pumasok sa paaralan para makipagnegosasyon. Nagpa siya ang hepe ng pulisya na personal siyang makipagnegosasyon. Dala ang 2 malaking bag ng pagkain, pumasok siya sa paaralan, habang nakikinig sa labas ang mga pulis sa usapan ng 2. Ngunit sa sandaling ito, biglang hinayla ni Hiragi ang kagamitan. Ang eavesdropper mula sa dibdib ng hepe ng pulisya ay inihagis sa lupa, at tinapakan niya ito, pinutol ang komunikasyon ng hepe ng pulisya sa labas. Pagkatapos ay sunod-sunod siyang binaril ng maraming beses. Ngunit ang hepe ng pulisya ay ligtas at walang pinsala, binaril lang ng tubig ang kanyang mukha. Ngunit sa susunod na segundo, ang 2 tao sa magkasalungat na posisyon ay nagyakapan ng may pagkakaisa. Si Hiragi ay may suot na relo sa kanyang paa ngunit binugbog siya ng buong klase. Nakita niyang malapit na siyang mawalan ng malay. Hindi ko akalain na ang relo ng guro ay may maraming lihim. Nakita ko lang na bahagyang pinindot ni Hiragi ang isang sulok ng silid-aralan at agad itong sumabog. Naikinatakot ng mga estudyante kaya hindi na sila ng ahas na lumaban. Ngunit hindi naman balak ni Hiragi na pakawalan sila. Nagbigay pa rin siya ng mahirap na tanong, sino ang sadyang nag-edit ng pekeng video tungkol kay Jenna? Naitulak hanggang sa dulo, kung hindi pa kayo makapagbigay ng sagot. Ngayon, 5 ang mamamatay, agad na nagkagulo ang buong klase. Nag-away-away ang mga kaklase, bawat isa ay itinanggi ang responsibilidad, naghihinalaan. Si Kai Ano ay nagsumbong pa nga sa lalaking nagugustuhan niya. Inihayag niya na si Kai ay palaging gusto si Jenna, at dahil gusto niyang iligtas si Jenna, ay nasugatan ang kanyang tuhod ng mga bully. Mula noon, hindi na siya makatakbo, ngunit hindi tinanggap ni Jenna ang pagmamahal ni Kai. Posibleng nagtanim ng sama ng loob si Kai at naghiganti kay Jenna. Ngunit hindi umamin si Kai, nakita niyang patuloy pa rin ang pagtatalo ng lahat. Naisipan ni Hiragi ang isang plano. Tinawagan niya ang mga opisyal ng pulisya na naka-duty sa labas.
at inutusan silang imbestigahan kung sino ang utak ng lahat. Galit na galit ang mga pulis, sinira mo ang eskwelahan, dinukot mo ang mga estudyante at itinuring mo pa kaming mga hanggal. Ngunit sa sandaling iyon, nag-utos ang hepe ng pulisya. Lahat ng kahilingan ni Guro Hiragi ay kailangan ninyong pagtulungan. Hindi inaasahan, magkasabwat na pala ang hepe ng pulisya at si Hiragi. Mukhang may malaking plano silang dalawa. Nagkataon na sinabi ni Hiragi na pasasabugin niya ang 5 estudyante, at matapos imbestigahan ng pulisya, nalaman nilang eksaktong 5 rin ang bilang ng mga sospek. Sa sandaling ito, isang pulis ang biglang nakatanggap ng mensahe mula sa isang estudyante. Gusto nang nagpadala na makipagtulungan sa pulisya at kusang ibunyag ang nasa likod ng pagtulak kay Jenna. Sa bingit ng kamatayan, ngunit matagal nang kinumpiska ni Hiragi ang telepono ng estudyante. Kaya sino pa ang magpapadala ng mensahe sa pulisya? Sino ang inakusahan ng mensahe? Agad na ibinunyag ang sagot. Binuksan ni Hiragi ang speaker ng telepono. Ibinunyag ng pulisya na si Kayano ang nag-edit ng video. Pilit na ipinaliwanag ni Kayano na hindi siya. Binalikan ni Hiragi ang pulis. Sa anong batayan ninyo sinasabing si Kayano? Ipinaliwanag ng pulis na lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kanya. Ngunit tumawa si Hiragi. Kung nangolekta kayo ng ebidensya mula sa mga estudyante, pasensya na kayo. Mali ang sagot na iyan. Ang pagkamatay ng 5 estudyante ngayon ay dahil sa kakulangan ninyo sa pagkilos. Sa wakas ay naintindihan ng pulis, kaya pala, ang mensahe ay ipinadala ni Hiragi na nagpanggap na estudyante. Nagmamadali siyang pinakalma ang kabilang partido ngunit binabaan siya ni Hiragi. Mukhang ngayon, personal niyang ibubunyag ang salarin. Pagkatapos, tinawag ni Hiragi ang pangalan ng isang lalaking estudyante at tinanong siya tungkol sa dahilan ng paggawa ng pekeng video. Sa ilalim ng matinding pressure, hindi maiwasang aminin ni Yusami ang lahat. Gusto niya si Jenna at sinubukan niyang umamin. Ngunit tinanggihan siya ni Jenna nang walang awa. Kaya naman, nagtanim ng sama ng loob si Yusami. Sa daan, nakilala niya si Keito. Dahil sa pag-udyok ni Keito, at sa prinsipyo na kung hindi makuha, dapat sirain. Pumasok siya sa locker room at palihim na kinuha ang video ni Jenna. Inamin ni Yusami na lihim niyang kinunan ng video ang mga eksenang lumabas. Ang droga sa video ay hindi niya sinadyang i-edit. Ngunit ang pakikilahok sa pagtulak sa babaeng mahal niya hanggang kamatayan. Sa puso ni Yusami ay palaging pagsisisi sa ngayon, si Keito ay lubos na natatakot. Natatakot na baka may iba pa siyang ibubunyag. Sa pagkabigla, hindi nilayon ni Hiragi na palalimin pa ito. Sa halip ay bumunot siya ng baril at tinawag ang 5 pangalan sa harap. Nagmadali si Yusami na lumabas at kusang anako ang kamatayan, ayaw niyang. Dahil hindi ko kusang inamin at naging sanhi ng kamatayan ng 4 na kaklase. Ngunit, si Hiragi, na tila sumasang-ayon, ay tumawag pa ng 4 na iba pa. Unti-unti silang itinulak sa dressing room. Huminga ng malalim si Hiragi at pagkatapos ay pinindot ang detonator. Sa gitna ng nakakabinging sigaw ng mga estudyante, sumabog ang dressing room at naging piraso. 5 estudyante ang nawala ng walang bakas. Sumugod ang mga pulis sa paaralan. Tiyak na dadakpin nila si Hiragi at ihaharap sa batas. Walang pakialam na sumagot lang si Hiragi. Pagkatapos, kalmado niyang in-update ang kanyang status ngayong araw. Agad na naging viral sa social media at sa basement ng locker room. Ng mga lalaki, sabay-sabay na lumitaw ang malalaking paa, mabilis na nagising ang ilan. At nakita nilang nakangiti sa kanila ang estudyanteng lalaki na pinatay ni Hiragi noong unang araw. Ngunit noong panahong iyon, nasaksihan nilang lahat na siya ay nabaril. At namatay kaagad, paano nagawa ni Hiragi ang lahat ng iyon? At ano ang layunin niya sa paggawa nito? Bawat gabi ng alas 8, pinapatay ni Hiragi ang mga estudyante. Ngunit kakaiba, ang 5 estudyante na pinasabog ng guro ay nabuhay sa isang kakaibang kapaligiran. Dagdag pa rito, nakita nila muli ang estudyanteng pinatay 3 araw na ang nakalipas. Nang maghinala silang naging multo na sila, si Hiragi ay lumitaw sa kanilang harapan. Doon nila nalaman na buhay pa sila, ngunit hindi natuwa si Yusami. Tinanong niya si Hiragi kung anong laro ang ginagawa nito. Binuksan ni Hiragi ang misteryo. Noong panahong iyon, tinakpan ko ang inyong mga mata at itinago kayo sa basement. Inayos ko ang silid na sisabog, nagkalat ng mga pekeng bahagi ng katawan upang lumikha ng ilusyon na kayo ay patay na. Upang maniwala ang lahat ng kaklase na kayo ay patay na. At ang proseso ng pagpatay kay Rico ay ganito. Noong panahong iyon, hinayla ko siya palayo sa karamihan, ginawa ko ito ng palihim. Siya ay nawalan ng malay, pagkatapos ay itinulak ko siya sa lupa at kinuha ang bag ng dugo.
Piniga ko ang sariwang dugo para makita ninyo mismo kung paano ko siya pinatay. Ngunit hindi naintindihan ng mga estudyante kung para saan mo ginawa ang lahat ng ito. Ipinaliwanag ni Hiragi, maaari ko lamang patuloy na pumatay araw-araw, upang makalikha ng epekto ng pagpigil, upang mailantad ang salarin na pumatay kay Jenna. Higit pa riyan, kailangan ko ang inyong kooperasyon. Magtago kayo dito at magkunwaring patay, pero ang hindi pangkaraniwan ay ngayon. Hindi pinasabog ni Hiragi ang silid-aralan o pumatay. Si Kato pa mismo ang umamin ng kanyang kasalanan, inamin niyang siya ang nag-edit ng video. Siya ang pumatay kay Jenna, ngunit agad siyang ibinunyag ni Hiragi. Ang video na iyon ay in-edit ng isang eksperto gamit ang editing techniques. Hindi mo kayang gawin iyan bilang isang estudyante, ngunit iginigiit pa rin ni Kato na siya ang gumawa nito. Gagamitin ni Hiragi ang lumang paraan kung hindi ko makuha ang tamang sagot. Pipili ako ng 10 estudyante para patayin. Ang mga estudyanteng takot na mapili ay pinilit si Kato na sabihin ang totoo. Ngunit ang batang ito ay ayaw talagang magsalita. Ngunit gaano man katalino ang isang estudyante, hindi pa rin sila makakatalo sa katusuhan ni Hiragi. Tumawag si Hiragi sa istasyon ng pulis at palihim na binuksan ang speaker. Sinasadya niyang hamanin si Kato sa isang laban. Kung matalo ka, kailangan mong ibunyag ang utak sa likod nito. Si Kato, na bata pa at mainitan ng ulo, ay buong pagmamalaking tinanggap ang hamon. Siya ang unang sumugod ngunit patuloy na naiwasan ni Hiragi ng buong husay. Nagulat si Kato at muling sumuntok, pero ibinagsak siya ni Hiragi sa lupa. Alam na pala ni Hiragi ang lahat. Inilantad niya na sinaktan lang ni Kato si Jenna dahil sa pera. Mahirap ang pamilya ni Kato. Hindi lang niya kailangang alagaan ang kanyang may sakit na inang nakarete, kundi kailangan din niyang buhayin ang kanyang mga nakababatang kapatid. Kaya nag-aaral siya habang nagtatrabaho ng mabigat, ngunit biglang may isang lalaki ang lumapit kay Kato. Gusto siyang tulungan na ilabas si Jenna, pagkatapos ay babayaran siya ng malaki. Hindi inaasahan, pagkatapos magsalita ni Hiragi, biglang tumayo si Kato at sumugod ng patago, ngunit sa kasamaang palad ay nakontrol siya ng guro. Nang makitang paparating na ang suntok, biglang lamambat ang puso ni Hiragi. Gusto niyang gamitin ang salita para kumbinsihin ang kalaban, pero ang batang ito ay walang pakundangan. Muling sumalakay ng patago. Madaling nakaiwas si Hiragi pero masakit siyang yumuko, humihingal. Tila bumalik ang kanyang sakit. Nakita ni Kato ang pagkakataon. Ginawad niya ang kanyang mga kamao, bumuhos ang mabibigat na suntok. Pilit na pinigilan ni Hiragi ang sakit. Tumayo at mahigpit na hinawakan ang bastos na batang ito. Ipinagpatuloy ang pagbubunyag tungkol sa transaksyon na iyon. Pagkatapos, hinanap ni Kato si Jenna, ang bagong kampyon. Sinabing may isang tagahanga na gustong makita siya. Walang pag-aalinlangan na pumayag si Jenna at sumama kay Kato sa bodega na pinag-usapan ng amo. Ngunit nakita niya ang isang grupo ng mga thugs na walang sinasabi, at gustong kidnapin siya. Sinubukan ni Kato na iligtas si Jenna ngunit binugbog siya ng husto. Doon lang nalaman ni Kato na ang amo ay isang masamang tao. Ang sinabi niyang gusto lang makipag-usap ay isang bitag. Walang magawa si Kato kundi panoorin si Jenna na dalhin nila. Ngunit pagkatapos, hinanap ng grupo ng mga thugs si Kato. Hindi alam ni Kato kung ano ang nangyari kay Jenna noon. Pero nakita niyang naghagis pa ng pera ang kabilang panig. Humihiling kay Kato na gawin pa nila ang isang bagay, na booking ang sikreto ni Kato. Galit na galit siya kaya sinuntok niya si Hiragi. Plano niyang patayin ang guro sa mismong lugar. Ngunit matiyag ang ginamit ni Hiragi ang matatalas na salita kaya nahiya si Kato hanggang sa magluha siya. Isipin mo kung ano ang itsura ni Jenna noong nasa entablado siya para tanggapin ang parangal. Ang kanyang buhay at kabataan ay nagsisimula pa lamang ngunit ngayon ay sinira mo siya para maging isang malamig na bangkay. Hindi lang ikaw ang kailangang magpakain ng pamilya. Si Jenna ay mayroon ding pamilya. Isipin mo na lang ang nanay niya. Baka naman umiiyak na siya hanggang sa mabulag na. Ang mga salitang iyon ay nagtulak kay Kato na lumuhad sa lupa. Sa totoo lang, matagal na niyang pinagsisihan ang mga kasalanang nagawa niya kay Jenna. Dahil dito, madalas siyang hindi makatulog. Ang kanyang mabubuting kaibigan ay lumapit upang manghimok. Umaasa silang masasabi niya ang katotohanan. Ngunit pakiramdam ni Kato ay wala na siyang mapupuntahan. Hindi niya inaasahan na hindi pa rin sumusuko si Hiragi sa kanya. Hinihikayat siya nito na may pag-asa pa na makabawi ngayon. Ngunit nagduda si Kato kay Hiragi. Anong karapatan niyang baguhin ako kung pumatay siya ng napakaraming kaklase para lang mahanap ang salarin?
Anong karapatan niyang baguhin ako? Ngunit sa sandaling ito, masiglang pumasok si Socorro sa silid-aralan at sinabi sa lahat, buhay pa at malusog ang mga kaklase. Kanina lang, sa pinto ng dressing room. Narinig ko talaga silang nag-uusap. Lubos na nagulat si Kato. Ngayon lang niya nalaman na si Hiragi ay lihim na naglagay ng napakaraming pagsisikap upang baguhin sila. Nagpasya siyang makipagtulungan kay Hiragi upang dalhin ang mga thug na iyon sa hustisya. Ayon sa pahayag ni Kato, lahat ng maruruming transaksyon ng grupo ay ginawa ng palihim sa isang underground bar. Bukod pa rito, bawat isa sa kanila ay may suot na eksplosibong kwintas ng organisasyon. Sa puntong ito, naka-loudspeaker pa rin ang telepono at narinig ng mga pulis ang usapan. Sinabi ni Hiragi kay Kato na huwag gumalaw dahil ang salarin ay maaaring malapit sa kanya. Agad na umalis ang mga pulis patungo sa bar upang arestuhin ang lahat ng mga kriminal na lumalabag sa batas. Ngunit hindi napansin ni Kato na sa gitna ng karamihan, may isang estudyante na nakasuot ng kwintas na kapareho ng sa organisasyon. Ang pinagmulan niya ay ating ibubunyag. Matapos masaksihan ang pagbabago ni Kato, si Hiragi ay lubos na nasiyahan. At lihim niyang inayos ang pagkakakitaan ng batang ito. Ito ay isang handicraft job sa bahay, para maalagan niya ang kanyang ina at makapagbigay ng kita sa pamilya. Sinabi ng mga kaklase na tiyak na marami silang bibilhin. Nakahinga ng maluwag si Hiragi at malapit nang sabihin kung saan niya itinago ang mga nagkunwaring patay na estudyante. Bigla na lang siyang nahilo at bumagsak sa lupa. Pero ang mga pulis ay mga maliliit na isda lang ang nahuli. Ang nasa likod ay hindi pa lumalabas. Ang iginagalang na guro na ito, makakatayo pa kaya siya ulit? Ang kumidnap kay Hiragi ay mahimbing na natulog ng kalahating araw. Pero ang mga bihag ay hindi tumakas, kundi nagplano pa silang pasabugin ang mga pulis na darating para iligtas sila. Kapag ang mga espesyal na pulis ay sumayre sa pinto at pumasok, si Kato ay tiyak na sisubog sa bomba. Hindi inaasahan na biglang nagising si Hiragi at nagpakita. Agad niyang pinigilan ang kilos ni Kato, nagpasya siyang mag-isa. Hinarap ang maraming baril sa harap niya, hindi natakot si Hiragi. Matapang niyang kumatok sa bulletproof glass, pagkatapos ay pinindot niya ang detonator button. Na nagpatamba sa SWAT team, hindi sila naglakas loob kumilos. Napilitan silang umatras ng kahihiyan, ngunit pagkaalis ng pulis, nagpakita si Hiragi ng mukhang nasasaktan, bumagsak siya sa lupa. Mabilis na tumakbo ang mga estudyante, natatakot na baka mamatay ang guro. Kusang loob na magpatuloy bilang bihag ng guro, ngunit nang suportahan ng lahat si Hiragi. May isang estudyanteng babae na mariing tumutol, baliw kayo. Hindi lang ninyo tinanggihan ang tulong ng pulisya, kundi pinoprotektahan nyo pa ang kidnapper, sabi niya at akmang tatakbo palabas ng paaralan. Ngunit hindi inaasahang hinayla siya ni Kato at inilantad na si Raya ay isang especially iya, na may kinalaman sa pagkamatay ni Jenna, dahil bago nito, nakita niya mismo si Raya na may matalik na pakikipag-ugnayan sa kriminal na kumidnap kay Jenna. Ngunit hindi tumanggap si Raya, hindi inaasahan na alam na pala ni Hiragi ang tungkol sa kanya. Ang kanyang ina ay araw-araw siyang pinipilit at tinutulak na umalis sa pag-aaral. Sinasabi sa kanya na magbenta ng katawan para kumita ng pera tulad niya. Kahit na malaman niyang siya ay dinukot, hindi siya nagpakita ng interes. Alam niyang ginagamit lang siya ng kriminal, ngunit si Raya ay itinuturing pa rin ang kabilang partido bilang kanyang sandalan. Pinayuhan ni Hiragi na huwag na siyang lumalim pa. Hindi karapat-dapat ang lalaking iyon para sa iyong damdamin. Maaari niyang itulak si Jenna sa isang desperadong sitwasyon. Ganoon din ang gagawin sa'yo. Nang masaling ang masakit na nakaraan ni Raya, agad siyang napaluha. Kusa siyang nagbigay ng mahalagang impormasyon para sa kaso. Ang USB sa kwintas ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa kriminal na grupo. Agad binuksan ng estudyante ang computer para basahin ito. Nalaman niya ang isang nakakagulat na sikreto. Isang leader ng paaralan na may palayaw na husky ay kasama rin sa listahan ng mga kriminal at isa ring guro. May mga tao na kahit may malubhang sakit ay patuloy pa ring lumalaban. Ibig sabihin may nagkasala na naman. Agad na inilabas ni Hiragi ang listahan online, na nagdulot ng galit. Ang mga pinuno ng paaralan ay natakot para sa kanilang sarili. Ang dekano, sa harap ng media, ay galit na kinundena. Ito ay paninirang puri. Paano natin paniniwalaan ang mga kriminal, na nambibihag ng mga estudyante, ngunit habang mas matindi ang kanyang reaksyon, mas lalo siyang pinaghihinalaan ng pulisya. Agad na inimbestigahan ng pulis ang kriminal. Pinilit siyang ibunyag kung sino si Husky. Ang kriminal ay walang hiya na nagbanta sa pulis, na mayroon siyang kapangyarihan at mamamatay ang pulis kung magpapatuloy sa investigasyon.
Nagalit agad ang pulis nang marinig ito, kahit sino pa siya. Dadalhin ko pa rin siya sa hustisya. Kasabay nito, iniimbestigahan din ng estudyante ang kaso. Idinikit ang mga larawan ng lahat ng pinuno ng paaralan sa pisara. Sinusuri ang bawat isa upang makita kung sino ang pinakamalamang na sospek. Matapos alisin ang karamihan sa mga tao, 4 na lang ang natira. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Kayano ang batang babae na nakasaksi sa pagpapagalit ng punong guro ng kanyang superior dahil sa walang tigil na pagrereklamo ni Jenna. Ang batang babae ay isang kalamidad, at malinaw na kinasusuklaman siya ng punong guro. Ngunit tinanggihan ni Sakura ang teoryang ito. Kung siya ay isang especially iya, madali niyang makukuha ang video ng dressing room. Bakit pa niya kailangang hanapin ang kaklase niyang si Yusami para lihim na kunan ng video? Sumang-ayon ang lahat na unang alisin ang punong guro, susunod ay ang bise-punong guro. Sa mata ng mga estudyante, siya ay mabait at mahinahon, at hindi niya kayang tapakan kahit ang isang langgam. Paano siya makakasali sa pagpatay sa estudyante? At inalis ang natitirang vice principal na siyang head ng department. Wala siyang anumang negatibong balita, at gusto niyang mag-sponsor ng mga mahihirap na estudyante. Mukhang hindi siya maaaring magkasala. Sa huli, ang huling tao ay si Coach Takechi. Ang mga estudyante ay nagsasabi lang na siya ay mahigpit, ngunit nang banggitin siya, isang babaeng estudyante ang biglang naantig. Nagsalaysay siya ng lumang kwento na may namumulang mata, huwag mong balewalain ang coach. Nasaktan ng malalim si Rena dahil sa kanya. Maaaring siya rin ay napahamak dahil hindi niya ito binigyan ng respeto. Babalik pero ano nga ba ang respeto na ito? Ayon kay Siri, sumali rin siya sa athletics training. Sa napakaraming kalahok, ang coach lang ang nagbigay halaga sa kanya. Nagbigay ng kakaibang atensyon at nangakong gagawin siyang kampyon. Ngunit biglang nagbago ang lahat isang araw pagkatapos. Nang matuklasan ng coach na nakikipag-date siya kay Rico, agad niya itong pinatalsik sa grupo nang walang sabi-sabi, at kinansela ang karapatan nitong lumahok sa kompetisyon. Kung ganoon, talagang isang halimaw ang coach. Siya ang pinakamalaking sospek sa pagpatay kay Jenna. Ngunit ang mga sinabi ng dalagita ay tinutulan ni Kayano. Kahit na estudyante rin siya, hindi pa siya kailanman ginulo ng coach. Nang makita niyang ibinunyag na niya ang kanyang sugat sa puso, ngunit mayroon pa ring nagdududa. Lubos na nadismaya si Siri at hindi na nakipagtalo, ngunit pinaninindigan pa rin niya ang kanyang hinala. Hinihiling ko sa inyo, mga mag-aaral, na tulungan ninyo ang batang babae na mag-video para ilantad na ang head coach ay isang halimaw, na siya rin ang pumatay kay Jenna. Hindi inaasahan, nasira ng kilos ng batang babae ang orihinal na plano ni Hiragi. Ngunit nakakagulat, pinuri ni Hiragi ang batang babae. Talagang isa kang mahusay na detective para patunayan ang sinabi ni Siri. Nag-video call si Hiragi sa labas, diretsong itinuro ang head coach bilang salarin. Si Siri, bilang saksi, ay humarap at nagturo, puno ng luha. Inirereklamo ang kasalanan ng coach. Ngunit nagkunwaring inosente ang coach. Umiling siya ng malamig at sinabing, ang tanga mo talaga. Kung magpapatuloy ka sa kompetisyon, mamamatay ka. Nalaman niyang may problema na pala ang katawan ni Siri. Sinabi ng doktor na kung magpapatuloy ang matinding ehersisyo, bigla siyang mamamatay. Dahil sa takot na magkaroon ng psychological burden ng bata, itinago niya ang katotohanan at tinanggal siya sa koponan. Maaaring patunayan ito ng ina ni Siri. Pagkasabi nito, umalis na ang coach. Gusto ni Siri humingi ng tawad, pero huli na ang lahat. Lubos siyang nagsisisi sa paggawa ng video na naninira. Gusto niyang gumawa ng isa pang video para tulungan ang coach na linisin ang kanyang pangalan. Malamig na sumagot si Hiragi na ang nagawa ay hindi na mababawi. Ang mga tao ay nagbibigay lamang ng pansin sa mga nakakaaliw na bagay. Walang pakialam sa kung ano talaga ang katotohanan. Ngunit sa katunayan, matagal nang natuklasan ni Hiragi ang katangahan ni Siri. Sa pamamagitan ng nakatagong surveillance camera, pinutol niya ang internet, kaya hindi na ipadala ang video. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Siri, ngunit pagkatapos ay si Hiragi. Magturo ng pinakamahalagang aral sa buhay. Kung matagumpay na naipadala ang video, ano sa tingin mo ang mangyayari sa coach? Mawawala sa kanya ang lahat. Kasama na ang kanyang trabaho, reputasyon. Hindi na magtitiwala ang asawa niya sa kanya, hahamakin siya ng anak niya. Magdudusa siya sa cyberbullying, pipiliing sumuko sa paghamak ng lahat. Pamilyar ba sa iyo ang kwentong ito? Ano ang pagkakaiba mo sa mga pumatay kay Jenna? Tandaan, huwag kailanman gamitin ang galit bilang dahilan. Alamin na ang isang iresponsableng salita.
maaaring makamatay ng isang buhay. Tanging malalim na pag-iisip ang makakapagligtas sa sarili. Hindi may kakaila na si Siri ay isang mapalad na estudyante. Lahat ng estudyante ay magbabago dahil sa makabuluhang aral na ito. Sa landas ng buhay sa hinaharap, ngunit sa sandaling ito ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Muling nagbukas si Hiragi ng video at malakas na tinawag ang guro na may palayaw na husky na humakbang. Kung hindi, sisubog ang lahat ng estudyante sa eksaktong alas 8. Ang mga pinuno ng paaralan ay nagmamakaawa ngunit walang umamin. Nang hindi nakakuha ng sagot na gusto niya, nagsimulang magbilang paatras si Hiragi. Hawak ang calculator, paatras siyang lumabas ng silid-aralan. Sa gitna ng sigawan ng mga estudyante, ikinulong niya ang pinto ng silid-aralan. Nang makita ang segundo na tumuturo sa 8, kasabay ng gulat na sigaw ng lahat, pinindot ni Hiragi ang detonator, ngunit nang akalain ng lahat na nangyari na ang trahedya. Lahat ng estudyante ay ligtas, ngunit hindi nila naintindihan ang ginawa ni Hiragi. Si Sakura lang ang kalmado. Sa totoo lang, matagal nang ipinahiwatig ni Hiragi sa atin, na hindi niya talaga tayo sasabugin. Dahil tinuruan niya tayo kung paano malalaman kung totoo o hindi ang sinasabi ng isang tao, sa pamamagitan ng maingat na pagmamasid at pag-iisip. At napansin ni Sakura na kapag tinatanggal ni Hiragi ang kanyang salamin, magsisinungaling siya. Kapag nakasuot lang siya ng salamin, doon lang siya nagiging totoo. Nang sabihin niyang pasasabugin niya ang silid-aralan, hindi siya nakasuot ng salamin. At ang tunay na layunin ni Hiragi sa paggawa ng lahat ng ito, ay para makuha ang atensyon ng media, at ilantad ang mga ilegal na gawain ng dekano, sa pakikipagsabuatan sa isang gang para saktan ang mga estudyante. Pagkasabi niya nito, hindi makapaniwala ang lahat, pero ang gago ay tumawa ng malakas. Ngunit sa harap ng media, umiyak siya ng husto. Bilang isang guro na may maliit na kita, ibinigay ko ang lahat ng aking ipon para suportahan ang aking mga estudyante. Pero ang aking kabutihan at pagmamahal ay siniraan ng kidnapper. Pagkatapos ng kanyang talumpati, agad siyang nakatanggap ng palakpakan. Kahit si Hiragi ay hindi napigil ang purihin ang kanyang napakagaling na pagganap. Talagang karapat-dapat sa Oscar. Sa telepono, ipinagmalaki ng dekano kay Hiragi. Nakita kong lahat ay sumusuporta sa akin. Pero pagkatapos ipadala ni Hiragi ang video, hindi na makangiti ang dean. Sa video, nakita si Jenna, at isang lalaki na papasok sa eskinita noong araw na namatay siya. Napagtanto ng dean na ang lalaki ay siya pala. Gayunpaman, itinanggi niya ito, sinabing, paano nila masasabing ako yan base lang sa likod. Si Hiragi naman ay nagbigay ng pahiwatig, sinabing ang ebidensya ay nasa video. Dahil may ginawang mali ang dean, palihim. Siyang nagpadala ng tao para imbestigahan ang lahat ng impormasyon tungkol kay Hiragi. Nagtataka rin ang mga estudyante, paano mo patutunayan na siya ang dekano kung hindi mo nakikita ang kanyang mukha? Sinabi pa rin ni Hiragi, ang ebidensya ay nasa video. Kailangan ninyong patuloy na magmasid ng mabuti. Ngunit pagkatapos ng pag-aaral ng lahat, ang lokasyon lamang sa video ang natukoy. Wala nang iba pang nakuha. Nawalan na ng pasensya ang lahat, ngunit hindi inaasahan, nahati ang mga estudyante sa dalawang panig. Ang panig ni Kato ay patuloy na sumusuporta kay Hiragi. Ang isa pang panig, na nakatanggap ng pabor mula sa dekano, ay naniniwala na ang ebidensya ng guro ay hindi sapat, habang ang grupo ni Kato ay nag-aaral pa ng video. Inilunsad ng mga rebelde ang pinagsamang pag-atake kay Hiragi. Hindi nila inaasahan na bigla siyang nagkasakit, kaya sinamantala nila ang pagkakataon para nakawin ang detonator. Hindi nila inalintana ang buhay o kamatayan niya. Sa gitna ng panganib, kumilos si Siri. Nakawala siya sa kontrol ng kanyang kasintahan na kasama ng mga rebelde. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa silid-aralan para magbigay ng babala, at agad na pinamunuan ni Kato ang mga tao para iligtas si Hiragi. Habang malapit na mangyari ang isang pagpatay, sa wakas ay natuklasan ng matabang bata ang ebidensya sa video. Papasok siya sa opisina na may dalang computer sa ulo, at malakas na inutos sa lahat na tumigil. Doon nila napagtanto na ang ebidensya ay nasa loob mismo ng salamin ng sasakyan. Malinaw na nakikita ang mukha ng department head ng mga rebelde. Doon nila napagtanto na mali talaga ang kanilang hinala kay Hiragi. Pero hindi sila sinisi ni Hiragi. Bagkus pagkatapos niyang gumaling ay tinawagan niya ang department head at inanyayahan ito sa paaralan ngayong gabi para ayusin ang lahat. Ang pagharap na ito ay puno ng kumpiyansa si Hiragi dahil naghanda na siya ng isang live stream. Nais niyang ilantad ang tunay na kulay ng department head sa harap ng buong bansa. Mukhang ito na ang huling klase, at sa paghihiwalay na ito, lahat ay naguguluhan.
Tahimik na yumuko si Hiragi, nagpapasalamat sa tiwala at suporta ng mga estudyante. Sa isang iglap, lahat sila ay tumayo, hindi ito inaasahan ni Hiragi. Pinayuhan siya ng mga estudyante na mag-ingat, namumula ang mga mata ni Hiragi, sinubukan niyang ngumiti, pinipigilan ang pagtulo ng luha. Sa naghihintay na mga mata ng mga estudyante, tumango siya at tumalikod na. Tulad ng inaasahan, dumating ang dean sa tamang oras. Ang buong bansa ay nanunood ng livestream na ito, kasama na ang pulisya na nagbabantay sa labas. Ang laban sa dangal sa pagitan ng dalawang pangunahing guro kasama ang simula ni Hiragi. Sinabi ni Hiragi na sa labas, siya ang nag-sponsor ng mga estudyante. Ngunit sa katunayan, ginagamit niya ang kanilang pasasalamat upang magdala ng mga ipinagbabawal na gamot. Nagsasagawa ng mga ilegal na transaksyon dahil ayaw na ni Jenna na makipagsabuatan sa kanya. Sinabi ni Hiragi na ginamit niya ang buhay ng pamilya nito bilang banta. Sa huli ay pinilit si Jenna na tumalon mula sa gusali at magpakamatay. Habang nagsasalita, naglabas siya ng video evidence, ngunit hindi niya inaasahan na ang dean ay napakatuso. Naisip niya na lihim na nag-ayos si Hiragi ng isang livestream. Sinabi ng dekano na sinadya ni Hiragi na i-edit ang video, at sinabing siya raw ang tunay na salarin. Ipinakita niya ang tinatawag niyang video ebidensya, na hindi inaasahang nagpakita kay Hiragi. Ang malaking pagbaliktad na ito ay ikinagulat ng lahat. Ipinakita ng dekano ang video ng ina ni Jenna. Mariin niyang itinuro si Hiragi bilang salarin sa pagkamatay ng kanyang anak. Ngunit ang mas hindi inaasahan ay ibinunyag ng dekano. Nagbubunyag ng isang nakakagulat na impormasyon na mas malala pa sa iyong paranoid at malubhang schizophrenia, isang serye ng mga nakakabaliw na aksyon. Muang nagpatunay sa katotohanan ito sa harap ng sunod-sunod na pag-atake ng pinuno ng departamento. Hiragi biglang nagpanik sa isip niya, patuloy na naalala ang sinabi ng doktor. Ang pangmatagalang pag-inom ng pain reliever ay maaaring humantong sa pagkawala ng bahagi ng memorya. Maaari rin sa hindi malinaw na sitwasyon na gumawa ng kilos na pag-atake sa iba. Hiragi lalong nataranta kahit na nagsimula siyang magduda sa kanyang sarili. Sa gitna ng kanyang pagka-excite, biglang bumunot ng baril ang guro. Ngunit tumunog muli ang alarm ng pagpasok. Maraming pulis ang sumugod sa paaralan. Kinailangan ni Hiragi na tumakas, at umalingaw-ngaw ang palakpakan at sipol. Ang dekano ay malinaw na may hitsura ng isang nagwagi. Sa kabaligtaran, si Hiragi ay nabigo ng husto, at ang kanyang espiritu ay lubhang nasira. Kung mas sinubukan niyang alalahanin ang nakaraan, mas hindi niya makilala ang katotohanan at ilusyon. Sa ilalim ng matinding panggigipit sa pag-iisip, nakita pa niya ang patay na si Jenna. Nakita ng mga pulis na naghahanap sa lahat ng dako, ang mga estudyante, upang protektahan si Hiragi, ay nahati sa dalawang grupo. Isang grupo ang nagkunwaring sumuko para abalahin ang mga pulis, habang ang isa pang grupo ay mahigpit na binabantayan ang mga monitor. Pagkatapos kalkulahin ang distansya, pinasabog nila ang bomba. Agad na bumuo ng depensa ang mga nagkalat na bato, na humadlang sa planong pagdakip ng mga pulis, na nagbigay sa kanila ng isa pang araw. Ngunit nang magkasama na ang mga estudyante at si Hiragi, may kakaibang nangyari. Ang dating homeroom teacher na namatay 6 na buwan na ang nakakaraan ay kakaibang lumitaw sa tabi ni Hiragi, na nagdududa at nagtataka. Nakikinig sa dahan-daang pagkukwento ng kanilang homeroom teacher. Ngayon lang nila nalaman kung gaano karaming komplikadong bagay ang nakatago sa paaralang ito. Dahil hawak niya ang recording ng krimen ng dean. Hinabol siya nito at pagkatapos ay sinadya nitong gumawa ng peking eksena ng aksidente sa kotse. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang homeroom teacher sa bingit ng kamatayan. Ngunit pagkatapos magising, nawalan siya ng alaala, hanggang sa makita niya ang larawan kasama ang kasintahan ni Hiragi. Naalala niya lang ang lahat. Sa simula, gusto niyang gamitin ang recording, para ilantad ang lahat at dalhin ang dekano sa hustisya. Ngunit, sa gitna ng gabi, isang misteryosong pares ng paa ang lumitaw sa silid-aralan. Agad niyang sinindihan ang basurahan. Mabilis na nagising ang lahat dahil sa alarma. Sa kabutihang palad, naapula agad ng 2 tao ang apoy. Hindi inaasahan, may isang taong gumamit ng kaguluhan para nakawin ang recording ng guro. Nagulantang ang lahat. Mukhang may especially iya sa mga estudyante. Nagdududa sila sa isa't isa, 2 estudyante pa nga ang nag-away. Nakita silang nag-aaway ng walang tigil, biglang sumigaw si Sakura. Hindi masosolusyonan ng away ang problema. Dapat tayong magtiwala sa isa't isa at alalahanin kung sino ang nasa tabi mo noong naganap ang sunog at kung ano ang ginawa niya. Sumang-ayon ang lahat pagkatapos marinig ito, kaya nagsimula silang magpatunay sa isa't isa gamit ang paraan ng eliminasyon.
Unti-unting inalis ang mga pagdududa. Lubos na nasiyahan si Hiragi. Sa wakas ay natuto na ang mga estudyante kung paano mag-isip ng kalmado. Ang paraang ito ay talagang epektibo at mabilis na natagpuan si Yusami. Ang pinakamalaking sospek ay pumunta sa banyo pagkatapos ng sunog. Agad na pinangunahan ni Kato ang mga tao sa banyo. Natagpuan ang telepono ng guro sa inidoro. Pagkatapos ng interogasyon, nalaman na si Yusami ay binyantaan ng dekano. Kung hindi ay sasaktan niya ang pamilya nito, ngunit walang silbi ang paghahanap sa especially iya. Nabura na niya ang recording sa telepono. Lahat ay labis na nadismaya, hindi inaasahan na magbibigay si Hiragi ng sorpresa. Na-backup na pala ng guro ang recording. Hindi inaasahan, hindi lang isa ang Hiragi na nagpahayag na pagkatapos ng gabing ito, lubusan na niyang palalayain ang mga estudyante. Napagtanto ng mga estudyante na nagpapalam na si Hiragi. Huminto sila sa paghinga at nakinig sa huling aralin ng kanilang guro. Sinabi ni Hiragi na mayroon siyang pangarap na huwag magtapakan ang bawat isa, kundi magmahalan at iligtas ang bawat isa. Ngunit upang makabuo ng isang mabuti at maayos na lipunan, paano magiging sapat ang lakas ng isang tao? Umaasa si Hiragi na ang kanyang pagpupursige, kahit na isang tao lang ang makapagpasa nito, ay makokopya ng walang hanggan, kahit na mamatay siya ngayong gabi para dito. Pero sa huli, libo-libo, at 10,000 Hiragi ang lilito. Sa wakas ay nagsalita si Hiragi na may luha sa kanyang mga mata, taos-pusong nagpapasalamat sa bawat isa. Ang mga estudyante ay tahimik ngunit hindi napigilan ang kanilang damdamin. Isa-isa silang lumapit at niyakap ng mahigpit ang payat na si Hiragi. Mula nang sila ay mabihag mula sa takot patungong pagkamuhi kay Hiragi. Pagkatapos ay naunawaan, nirerespeto, at sa huli ay isinakripisyo ang kanilang buhay upang protektahan siya. Sa loob lamang ng 7 araw, sila ay nagtulungan at nagligtas sa isa't isa. Ngunit hindi inaasahang nagsinungaling ng todo si Hiragi. Nagpanggap ang guro na Setsuko kasama ang class advisor. Ngunit sinamantala ng guro ang pagkakataon habang hindi nakatingin ang kasintahan. Kasama ang mga pulis, bumalik sila sa paaralan at nilock ang likurang pinto. Nagpanggap ang mga pulis na hostage para makipagtulungan sa pagganap ni Hiragi. Makalipas ang kalahating oras, nakita ng guro ang mga pulis sa rooftop. Nagpakilos ang mga pulis ng lahat ng kanilang armed forces. Helicopter ang nasa itaas ng 2 tao. Ang buong bansa ay nanonood ng livestream na ito. Nakita lamang na paulit-ulit na nagpapaputok si Hiragi sa himpapawid. Habang naghahanda siyang magpakilala, nabaril siya ng gunman at bumagsak. Akala ng lahat patay na siya, pero nakita nilang dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Buti na lang, ang matalinong pulis ay nagsuot na ng bulletproof vest para sa kanya. Bago si Hiragi, sa livestream, nagmakaawa siya sa pulis, "Maaari mo ba akong bigyan ng 5 minuto pa? Hindi pa huli ang lahat para sabihin ang lahat bago ako barilin." Binigyan ako ng commander ng pagkakataong ito. Sinimulan ni Hiragi na sabihin ang katotohanan sa likod ng serye ng mga kabaliwan, tulad ng pagsabog sa paaralan, pagdukot sa mga estudyante, at paghamon sa pulis. Ito ay upang tuluyang maalis ang masamang tumor ng lipunan, hanggang ng mga kriminal na pinamumunuan ng DIN. Sa wakas, sinabi niya ang kanyang pangarap, sana ang mundong ito ay maging mas mabuti, na angkop para sa bawat matuwid na tao na mamuhay, at hindi para sa mga madilim na puwersa, na nagtaksil sa moralidad, na gumamit ng anumang paraan upang saktan ang kapwa. Ito pa rin ang kasabihan, tanging pag-iisip lamang ang makapagliligtas sa atin. Pagkatapos sabihin iyon, hinubad ni Hiragi ang kanyang bulletproof vest at ibinuka ang kanyang mga braso, tinatanggap ang kamatayan. Nakita niya na ang gunman ay nakatutok na. Sa kritikal na sandali, lahat ng estudyante ay tumakbo sa rooftop. Si Sakura ang unang sumugod. Ginawa niya ang kanyang sarili na panangga para kay Hiragi, at kahit gaano pa siya itaboy ng guro, hindi siya umalis. Pagkatapos nito, lahat ng estudyante ay sumugod at bumuo ng isang matatag na pader, na hindi matitinag, gamit ang kanilang buhay upang protektahan ang kanilang guro. Dahil dito, hindi na makakabaril ang salarin. Ang nakakaantig na tanawing ito ay nagpatibay kahit sa commander. Agad niyang inutos na itigil ang pagbaril at nagpa siya na imbestigahan ng husto ang department head. Maaaring mahuli ang hustisya, ngunit hindi ito nawawala. Sa wakas, inilabas na si Hiragi, at umalingaw-ngaw ang palakpak sa paligid. Ang bawat tingin ng pagkilala sa gitna ng karamihan ay nagbigay kay Hiragi ng pag-asa sa buhay. Siya ay nakaranas ng pagdurusa mula sa isang malubhang sakit, hindi naiintindihan at pinapuna ng lahat, ngunit patuloy pa rin sa kanyang paraan upang makamit ang hustisya. Sa huli,
Dahil sa dakilang pagmamahal at karunungan na ito, nakamit niya ang respeto ng lahat. 5 taon na ang lumipas, ang grupo ng mga estudyante na tinuruan niya. Sa pamamagitan ng espesyal na pamamaraan ay walang sino man ang naiiba. Lahat sila ay naging mga piling tao sa lipunan. Mayroong naging pulis, mayroong naging reporter, may mga nagiging hukom at may mga nagiging malaking bituin. Pero anumang propesyon nila, dadalhin nila ang huling habilin ni Hiragi. Ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng paniniwalang ito, ang kamatayan ay hindi kailanman ang katapusan. Ang espiritu at pagmamahal ay mananatili magpakailanman. Ang halaga ng isang pelikula ay nasa katanyagan nito, habang ang halaga ng isang review ng pelikula ay nasa damdamin. Dito na nagtatapos ang ating kwento ngayon. Salamat sa panonood. Ano sa tingin ninyo ang pelikulang ito? Mag-comment sa ibaba.